Dalawang pink na linya. Nakatitig si Carla sa maliit na plastic na hawak niya, ang mga daliri nanginginig. Dalawang malinaw na pink na linya na tila ba sumisigaw ng isang katotohanang sabay na nagpatigil at nagpatakbo ng mabilis sa kanyang mundo. Bumuga siya ng hangin na hindi niya namalayang pinipigil pala niya. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, ngunit sa ilalim nito, may isang maliit na kislap ng tuwa. Magiging ina na ako. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Wala pa siyang maramdaman, walang umbok, walang kahit anong senyales maliban sa dalawang linyang iyon. Ngunit alam niya. Sa loob niya, may isang buhay na nagsisimula ng mabuo. Isang buhay na bunga ng pagmamahalan nila ni Marco. Napangiti siya habang inilalagay ang pregnancy test sa ibabaw ng lababo. Ito na ang pinakaperpektong sorpresa para sa kanilang ikalimang anibersaryo. Napuno ang isip niya ng mga pangarap na sabay nilang binuo ni Marco. Mga pangako sa ilalim ng mga bituin, mga bulong ng balang araw, mga plano para sa isang maliit na bahay na may hardin. Balang araw, Carla, bubuo tayo ng pamilya, ang madalas sabihin ni Marco habang yakap siya nito. Ngayon, ang balang araw ay dumating na. Mabilis siyang lumabas ng banyo, ang puso niya ay puno ng pananabik. Tinungo niya ang maliit na dining area ng kanyang kondo unit. Inayos niya ang dalawang pinggan, ang mga kubyertos na nakabalot sa pulang table napkin, at ang dalawang kandilang nagbibigay ng malambot na liwanag sa buong silid. Sa gitna ng mesa ay ang paboritong pagkain ni Marco, kare-kare na siya mismo ang nagluto. Ang lahat ay perpekto. Ang lahat ay nakahanda para sa pagdating niya. Napatingin siya sa orasan sa dingding. 7:00 na ng gabi. Anumang oras ay darating na si Marco. Kinuha niya ang maliit na kahon kung saan niya maingat na inilagay ang pregnancy test at itinago ito sa kanyang bulsa. Gusto niyang makita ang reaksyon ni Marco. Gusto niyang masaksihan ang pagkagulat nito na mapapalitan ng purong kaligayahan. Iyon ang larawang paulit-ulit na nabubuo sa kanyang isipan. Ilang sandali pa, narinig niya ang tunog ng susi sa pinto. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na. Huminga siya ng malalim at sinalubong ito ng kanyang pinakamatamis na ngiti. Bumukas ang pinto at pumasok si Marco. Ngunit ang ngiti sa labi ni Carla ay unti-unting napawi. Sinalubong siya hindi ng masayang mukha ng kanyang nobyo, kundi ng isang blanko at seryosong ekspresyon. Hindi ito gumanti ng ngiti. Ni hindi man lang nito napansin ang inihanda niyang hapunan. Marco, okay ka lang? Mahinang tanong ni Carla. Diretso lang ang tingin ni Marco sa kanya. May kakaiba sa mga mata nito, isang lamig na ngayon lang niya nakita. Carla, kailangan nating mag-usap, sabi ni Marco sa isang boses na walang kabuhay-buhay. Ang mga salitang iyon ay parang isang batong bumagsak sa tahimik na tubig ng kanyang pag-asa. Nawala ang lahat ng excitement sa kanyang sistema. Nag-usap. Marco, anniversary natin. Nagluto ako. Itinuro niya ang mesa. Umaasang mapapansin nito ang kanyang effort. Pero umiling lang si Marco. Hindi ito tungkol dyan. Maupo ka muna. Sumunod si Carla, naupo sa isang silya habang nanatiling nakatayo si Marco sa kanyang harapan, parang isang hukom na maglalabas ng sentensya. Ang lahat ng kaba na naramdaman niya kanina ay bumalik, pero ngayon wala na itong bahid ng tuwa. Puro takot na lang. Ano-anong problema, halos pabulong niyang tanong. Bumuntong hininga si Marco, umiwas ng tingin. Hindi ko na kayang ituloy to, Carla. Anong-anong ibig mong sabihin? Ito. Tayo. Gumuho ang mundo ni Carla. Ang mga salita ay tumago sa kanyang puso na parang mga pira-pirasong salamin. Pero bakit? 5 taon, Marco. May problema ba? Sabihin mo sa akin, aayusin natin. Sa kabila ng pagkalito at sakit, bigla niyang naalala ang hawak niyang pag-asa. Baka ito ang solusyon. Baka ito ang magpapaalala kay Marco kung ano ang mayroon sila. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na kahon. Teka, sabi niya, ang boses ay basag na. Bago mo sabihin ang kahit ano pa may sorpresa ako sa'yo. Dahan-dahan niyang inilapag ang kahon sa mesa at itinulak palapit kay Marco. Naguguluhang tiningnan ito ni Marco bago dahan-dahang binuksan. Nakita ni Carla ang pagbabago sa mukha nito nang makita ang laman, ang pregnancy test na may 2 pink na linya.
Naghintay si Carla. Naghintay siya ng ngiti, ng luha, ng kahit anong emosyon na magsasabing mahalaga ito. Pero wala. Isang blankong tingin lang ang isinukli nito na unti-unting napalitan ng isang malamig na ekspresyon na hindi niya kailanman malilimutan. Ano to? Tanong ni Marco, ang boses ay malamig at mapanghusga. Marco T. Bulong ni Carla, hindi makapaniwala sa reaksyon nito. Buntis ako. Magiging tatay ka na. Magkakababy na tayo. Tinitigan siya ni Marco na para bang isa siyang estranghero. Walang bakas ng saya, walang bakas ng pagmamahal. Tanging isang nakakabinging katahimikan ang namayani bago ito nagsalita muli, ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Hindi ako handa para dyan, sabi nito, ang boses ay matigas at pinal. Hindi ka handa? Napuno ng luha ang mga mata ni Carla. Pero pangarap natin to, Marco. Pinag-usapan natin to. Nagbago na ang isip ko, diretsong sabi ni Marco. Itigil na natin to. Hindi na napigilan ni Carla ang kanyang mga luha. Sunod-sunod itong pumatak sa kanyang mga pisngi. Ganon lang yon? Itatapon mo na lang ang 5 taon? Itatapon mo na lang ang anak natin? Tumalikod si Marco, hindi na makatingin sa kanya. Ang kilos na iyon ang sumira sa huling piraso ng kanyang puso. Marco, wag mo namang gawin to, pagmamakaawa niya. Humakbang si Marco palayo, patungo sa pinto. Bawat hakbang nito ay papalayo sa kanilang mga pangarap, papalayo sa kanya, papalayo sa kanilang magiging anak. Humarap itong muli bago buksan ang pinto, ang mukha ay walang anumang emosyon. Iniwan si Carla na nakaupo, durog, at umiiyak sa gitna ng kanilang dapat sana ay masayang selebrasyon. Ang kandila sa mesa ay patuloy na nagliliyab, isang malungkot na saksi sa pagtatapos ng lahat. Bago tuluyang isara ang pinto, binitawan ni Marco ang mga huling salita na tuluyang dumurog sa pagkatao ni Carla. Hindi ako sigurado kung akin ba talaga yan. At isinara niya ang pinto, kasabay ng pagsasara ng lahat ng pangarap ni Carla. Nasa kalagitnaan si Liam ng pag-aayos ng kanyang mga blueprint sa kanyang maliit na home office nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Gabi na at ang tanging ilaw na bukas ay ang kanyang desk lamp, na nagbibigay liwanag sa mga guhit ng isang bahay na matagal na niyang pinapangarap idisenyo. Napakunot ang noo niya nang makita ang pangalan sa screen, Carla. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Baka mangangamusta lang para sa anniversary nila ni Marco, naisip niya. Pero nang sagutin niya ang tawag, hindi ang masayang boses ni Carla ang narinig niya. Hello? Isang mahinang hikbi lang ang isinagot mula sa kabilang linya. Isang tunog ng pusong sinasaktan. Agad na napalitan ng pag-aalala ang ngiti ni Liam. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Carla, anong nangyari? Umiiyak ka ba? Narinig niya ang pilit na paghinga ni Carla, sinusubukang magsalita sa gitna ng kanyang mga hikbi. Liam P, pwede ka bang pumunta dito? Walang pag-aalinlangan. Walang ibang tanong. Isang salita lang ang kailangan niya. Papunta na ako. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Kinuha lang niya ang kanyang susi at wallet at mabilis na lumabas ng kanyang apartment. Habang nagmamaneho siya patungo sa kondo ni Carla, ang isip niya ay puno ng mga tanong. Nag-away ba sila ni Marco? Ano ang ginawa ng kaibigan niya? Alam ni Liam kung gaano kaimportante ang araw na ito para kay Carla. Alam niya kung gaano nito kamahal si Marco. At alam din niya kung gaano kadalas saktan ni Marco si Carla, kahit sa maliliit na paraan. Pagdating niya sa tapat ng unit ni Carla, nakita niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Dahan-dahan niya itong itinulak. Ang sumalubong sa kanya ay isang tanawing dumurog sa kanyang puso. Ang mga kandila sa mesa ay halos ubos na, ang apoy ay munti na lamang na kumikislap. Ang kare-kare na alam niyang buong hapon pinaghirapan ni Carla ay hindi man lang nagalaw. At sa sahig, sa tabi ng mesa, nakaupo si Carla. Nakayakap siya sa kanyang mga tuhod, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga balikat ay naiyanig sa bawat hikbi. Wasak. Iyon ang tanging salita na maaring maglarawan sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit, takot na baka lalo lang itong masaktan. Umupo siya sa sahig sa tabi nito, hindi nagsasalita. Hinayaan niya lang maramdaman ni Carla na may kasama ito. Pagkaraan ng ilang sandali, inangat ni Carla ang kanyang mukha. Ang mga mata nito ay mugto at pula.
Iniwan niya ako, Liam, basag ang boses na sabi ni Carla. Wala na kami. Walang salitang lumabas sa bibig ni Liam. Sa halip, niyakap niya ito. Isang yakap ng isang kaibigan. Isang yakap na nagsasabing, nandito lang ako. Naramdaman niya ang pag-iyak ni Carla sa kanyang balikat, ang lahat ng sakit at pagkabigo ay ibinubuhos nito. Habang yakap niya si Carla, hindi niya maiwasang bumalik sa isang alaala, isang anino mula sa kahapon na pareho nilang sinubukang kalimutan. Ilang buwan na ang nakalipas. Gabi rin noon. Tumawag si Carla, umiiyak din, hindi na naman siya sinipot ni Marco sa kanilang usapan. Nag-alok si Liam na samahan siya. Natagpuan niya si Carla sa isang bar, mag-isa, may ilang bote ng alak sa kanyang mesa. Lasing siya at nasasaktan. Bakit ganito siya, Liam? Hindi na ba niya ako mahal? Tanong nito, ang mga salita ay malabo na. Mahal ka noon. Baka busy lang talaga, ang paulit-ulit na pagsisinungaling ni Liam para protektahan ang kanyang kaibigan at para protektahan si Carla sa sakit. Inuwi niya ito sa kondo nito. Inalalayan niya itong makahiga. Aalis na sana siya nang hawakan ni Carla ang kanyang kamay. Huwag mo akong iwan, pakiusap nito, ang mga matay puno ng kalungkutan. Sa gabing iyon, pareho silang marupok. Siya, na laging nagtatago ng kanyang tunay na nararamdaman para kay Carla. At si Carla, na naghahanap ng kahit sinong makakaramay. Sa isang saglit ng kahinaan, isang halik ang nangyari. Magulo. Puno ng luha at alak. Isang pagkakamali. Kinaumagahan, pareho silang nagising na may mabigat na pagsisisi. Nagkasundo silang kalimutan ang nangyari. Isang lihim na ibabaon nila habang buhay. Bumalik si Liam sa kasalukuyan, mas lalo niyang hinigpitan ang kanyang yakap. Ang pagsisisi ay bumalik, mas matindi ngayon. Kung alam lang niya. Tahan na, bulong niya. Hindi mo deserve to. Ilang minuto silang nanatili sa ganoong posisyon hanggang sa unti-unting kumalma si Carla. Humiwalay ito sa yakap at pinunasan ang kanyang mga luha. Salamat, Liam, sabi nito. Salamat at nandito ka. Lagi naman, sagot niya. Ano man ang mangyari, Carla, hindi kita iiwan. Pangako yan. Nandito ako para sa'yo at para sa magiging anak mo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Carla sa unang pagkakataon ng gabing iyon. Isang mapait na ngiti. Salamat. Tumayo si Liam para ikuha ito ng isang basong tubig. Habang nasa kusina siya, isang malakas na katok ang narinig nila mula sa pinto. Nagkatinginan sila ni Carla, parehong nagtataka. Binuksan ni Carla ang pinto. Isang delivery man ang nasa labas, ay hawak na isang malaking kahon. Ma'am Carla Reyes? Tumango si Carla. Pinabibigay po ni Sir Marco Villanueva. Naniga si Carla sa kanyang kinatatayuan. Tinanggap niya ang kahon na parang isang mabigat na parusa. Isinara niya ang pinto at dahan-dahang inilapag ang kahon sa sahig. Binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang lahat ng gamit niya na naiwan sa bahay ni Marco, mga damit, libro at mga retrato nilang dalawa. Bawat isang gamit ay isang alaala, isang patalim na lalong sumusugat sa kanyang puso. Habang iniaangat niya ang isang t-shirt, may isang puting sobre na nahulog mula rito. Nanginginig ang kamay na dinampot ito ni Carla. Walang pangalan. Walang kahit ano. Binuksan niya ito. Sa loob, isang makapal at mamahaling card ang laman. Hindi ito sulat. Hindi ito paliwanag. Isa itong imbitasyon. Together with their families, Miguel and Marisa Alcaraz request the honor of your presence at the engagement party of their daughter, Isabel Alcaraz and Marco Villanueva. Nabitawan ni Carla ang imbitasyon. Napaupo siya sa sahig na parang nawala ng lahat ng lakas. Ang petsa ng party, 1 linggo mula ngayon. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa inaakala niya. Hindi lang siya iniwan. Matagal na siyang pinalitan. Matagal na siyang niloloko. Ang makapal na papel ng imbitasyon ay parang yelo sa nanginginig na kamay ni Carla. Nakaupo pa rin siya sa sahig, ang mga mata ay nakatitig sa mga pangalang nakasulat sa magarbong pagkakalimbag, Isabel Alcaraz at Marco Villanueva. Isabel Alcaraz. Ang pangalan ay umalingaw sa kanyang isipan. Hindi ito isang estranghero.
Siya ang kaisa-isang anak ni Angie Alcaraz, ang hihi ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Marco. Naalala niya ang mga kwento ni Marco tungkol dito, ang brilliant na anak ng boss, ang babaeng laging laman ng mga business event palagi itong binabanggit ni Marco na maihalong paghanga. Isang paghanga na, ngayon niya napagtanto, ay may mas malalim na kahulugan pala. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Isang galit na hindi niya pa naramdaman kailanman ang umakyat mula sa kanyang sikmura, patungo sa kanyang lalamunan. Ang sakit ng pag-abandona ay napalitan ng isang mas matinding kirot, ang sakit ng pagtataksil. Carla, narinig niyang tawag ni Liam. Lumuhod dito sa tabi niya, ang mukha ay puno ng pag-aalala at galit na hindi para sa kanya, kundi para sa kanya. Kinuha nito ang imbitasyon mula sa kanyang kamay. Nakita niya ang pagtiim ng bagang ni Liam habang binabasa ito. Ang kapal ng mukha niya, mahinang sabi ni Liam, ang boses ay may diin. Pero hindi na umiiyak si Carla. Ang mga luha ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumayo siya, kinuha ang kanyang cellphone mula sa mesa at naupo sa sofa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang isang social media app. Anong ginagawa mo? Tanong ni Liam. Naghahanap ng katotohanan, sagot ni Carla, hindi inaalis ang tingin sa screen. Una niyang tiningnan ang profile ni Marco. Pribado. Sunod, ang profile ni Isabel Alcaraz. Pampubliko. At doon, sa harap ng kanyang mga mata, ang mga piraso ng kasinungalingan ay isa-isang nabuo. Isang litrato mula sa isang tea company dinner, 2 buwan na ang nakalipas. Magkatabi sila ni Marco, ang pagkakalapit nila ay higit pa sa pagiging magkatrabaho. Isang litrato mula sa isang team building tea sa Batangas. Nakangiti silang pareho, si Isabel ay nakahawak sa braso ni Marco. Naalala ni Carla ang gabing iyon, sinabi ni Marco na walang signal sa resort, kaya hindi siya makatawag. Nagpatuloy siya sa pag-scroll, bawat litrato ay isang patalim sa kanyang puso. At pagkatapos nakita niya ito. Ang pinakamasakit sa lahat. Isang litrato ni Marco na kuha 4 na buwan na ang nakalipas sa kaarawan nito. Ang caption ni Isabel, Happy birthday to a favorite person. The best is yet to come. 4 na buwan. 4 na buwan na siyang ginagawang tanga. 4 na buwan siyang niloloko. Ang lahat ng key-overtime, ang lahat ng key-bigla ang business trip, ang lahat ng hindi nasasagot na tawag, lahat ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Noon bumagsak ang kanyang mga luha. Pero iba na ang mga luhang ito. Hindi ito luha ng pagkawala. Ito ay luha ng matinding kahihiyan. Paano ako naging ganito katanga? Bulong niya sa sarili, habang sunod-sunod na tumutulo ang luha sa screen ng kanyang cellphone. Paano ko hindi nakita? Inilapag niya ang cellphone at napahilamos sa kanyang mukha. Ang sakit ay napakalaki, parang gusto niyang magpalamon na lang sa sahig. Naramdaman niya ang pag-upo ni Liam sa tabi niya. Hindi ito nagsalita. Kinuha lang nito ang isang unan at inilagay sa kanyang likod. Isang maliit na kilos, pero para kay Carla, iyon ay isang malaking bagay. Sa mga sumunod na araw, ang kondo ni Carla ay naging isang tahimik na lugar ng kalungkutan. Hindi siya kumakain. Hindi siya lumalabas. Ngunit si Liam ay laging nandoon. Dumarating ito tuwing umaga bago pumasok sa trabaho para mag-iwan ng almusal. Babalik ito sa gabi dala ang hapunan. Isang araw, inabutan niya itong tahimik na nililinis ang kanyang kusina, itinapon ang mga natuyot na bulaklak at mga tirang pagkain na hindi niya na nagawang asikasuhin. Wala itong masyadong sinasabi. Hinahayaan lang siya nitong maramdaman na hindi siya nag-iisa. At unti-unti, ang presensya ni Liam ay naging isang sinag ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Isang linggo matapos ang gabing iyon, pinilit siya ni Liam na kumain. Nagluto ito ng mainit na sinigang. Kailangan mong kumain, Carla, sabi nito sa malumanay na boses. Hindi para sa'yo, kundi para sa kanya. Itinuro nito ang kanyang tiyan. Iyon ang mga salitang gumising sa kanya. Tama si Liam. Hindi na lang ito tungkol sa kanya. May isang maliit na buhay na umaasa sa kanya. Sa unang pagkakataon, kumain siya ng maayos. May check-up ka dapat bukas, di ba? Tanong ni Liam habang kumakain sila. Tumango si Carla, biglang kinabahan. Paano niya haharapin iyon ng mag-isa?
Samahan kita, alok ni Liam, na parabang nabasa nito ang kanyang isip. Kinabukasan, sa waiting area ng Obgyn Clinic, hindi mapakali si Carla. Ngunit ang kalmadong presensya ni Liam sa kanyang tabi ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Nang tawagin ang kanyang pangalan, nagulat siya nang tumayo rin si Liam para samahan siya sa loob. Sa loob ng maliit na kwarto, narinig nila ang isang tunog na nagpabago sa lahat. Isang mabilis, malakas, at ritmikong tunog. Dub-dub. 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 That's a very strong heartbeat, nakangiting sabi ng doktora. Napatingin si Carla. Napatingin si Carla sa maliit na itim at puting monitor. Isang maliit na kumikislap na tuldok sa gitna ng isang kulay abong imahe. Iyon ang puso ng kanyang anak. Doon, sa harap ng isang makina, sa isang malamig na kwarto, naramdaman niya ang isang pagmamahal na mas malakas pa sa lahat ng sakit na kanyang naramdaman. Kusa na lang tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit ngayon, hindi ito dahil sa pighati. Ito ay dahil sa hiwaga ng isang bagong buhay. Napatingin siya sa kanyang tabi. Nakita niya si Liam, nakatitig din sa monitor, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. May isang maliit na ngiti sa kanyang labi, isang ngiti na totoo at walang halong pagkukunwari. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Carla ng isang kakaibang pasasalamat. Pasasalamat dahil sa gitna ng kanyang pag-iisa, may isang taong kasama niyang nasasaksihan ang milagrong ito. Congratulations, Gla Reyes, sabi ng doktora. Napatingin si Carla sa maliit na itim at puting monitor. Isang maliit na kumikislap na tuldok sa gitna ng isang kulay abong imahe. Iyon ang puso ng kanyang anak. Doon, sa harap ng isang makina, sa isang malamig na kwarto, naramdaman niya ang isang pagmamahal na mas malakas pa sa lahat ng sakit na kanyang naramdaman. Kusa na lang tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit ngayon, hindi ito dahil sa pighati. Ito ay dahil sa hiwaga ng isang bagong buhay. Napatingin siya sa kanyang tabi. Nakita niya si Liam, nakatitig din sa monitor, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. May isang maliit na ngiti sa kanyang labi, isang ngiti na totoo at walang halong pagkukunwari. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Carla ng isang kakaibang pasasalamat. Pasasalamat dahil sa gitna ng kanyang pag-iisa, may isang taong kasama niyang nasasaksihan ang milagrong ito. Congratulations, Jeff Reyes, sabi ng doktora habang itinatabi ang transducer. Mukhang malusog at malakas ang baby mo. Based on the measurements, you're about 8 weeks and 4 days along. Isang ngiti ng ginhawa ang sumilay sa labi ni Carla. 8 linggo. Salamat po, Dossie. Pinunasan ng doktora ang kanyang salamin at muling tiningnan ang kanyang mga tala. So, if we calculate back, that puts your estimated date of conception somewhere around the last week of June. Let's say, June 29 or 30. Ang mga salita ng doktora ay parang isang normal na impormasyon lang. Ngunit para kay Carla, ang petsang iyon ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Hunyo 29. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang isip niya ay mabilis na naglakbay pabalik sa gabing iyon. Bayernes. Umuulan ng malakas. Dapat ay ipagdiriwang nila ni Marco ang promotion nito, pero hindi na naman ito dumating. Isang text lang na nagsasabing may urgent client meeting. Mag-isa siyang pumunta sa bar, uminom hanggang sa maramdaman ang pait ng alak na humahalo sa pait ng kanyang kalungkutan. At dumating si Liam. Si Liam na laging tagasalo. Si Liam na umalalay sa kanya pauwi. Si Liam na. Nanlamig ang buong katawan ni Carla. Ang tibok ng puso ng kanyang anak na kanina lang ay musika sa kanyang pandinig ay biglang naging tunog ng isang nakakabinging katanungan. Ang imahe ng gabing iyon ay malabo, puno ng alak, luha at pangungulila. Pero may mga pirasong malinaw. Ang bigat ng kamay ni Liam sa kanyang balikat. Ang pag-aalala sa mga mata nito. Ang isang halik na hindi dapat nangyari. Hindi. Hindi maaari. Dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang tingin kay Liam. Nakangiti pa rin ito habang kinakausap ang doktora, nagpapasalamat. Hindi nito napansin ang petsa. Hindi pa nito napagtatanto ang ibig sabihin noon. Ngunit nang lumingon si Liam sa kanya para ibahagi ang ngiti nito ay unti-unting napawi nang makita ang ekspresyon sa kanyang mukha. Carla.
Ayos ka lang, mahinang tanong ni Liam. Namutla ka. Hindi makasagot si Carla. Nakatitig lang siya kay Liam, ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na hindi niya kayang bigkasin. Ang boses ng doktora ay tila isang malayong ugong na lang. Ang tanging totoo sa sandaling iyon ay ang mukha ni Liam na puno ng pag-aalala, at ang isang nakakatakot na posibilidad na bigla na lang sumibol sa kanyang puso at isipan. Ang petsa iyon ang gabi kung kailan si Liam ang kasama niya. Ang biyahe pa uwi mula sa klinika ay nababalot ng isang mabigat na katahimikan. Si Liam ang nagmamaneho, at bawat ilang segundo ay pasimple niya itong sinusulyapan, ang mukha ay puno ng nag-aalalang tanong. Si Carla naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana, ngunit hindi niya nakikita ang mga gusali at sasakyang kanilang nilalampasan. Ang tanging nakikita niya ay ang paulit-ulit na pag-play ng isang petsa sa kanyang isipan, Hunyo 29. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay sa kabila ng init sa loob ng sasakyan. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Paano niya sasabihin? Paano niya sisimulan ang isang usapan na babago sa lahat? Carla, sigurado kang okay ka lang, muling tanong ni Liam, ang boses ay malumanay. Kanina ka patahimik paglabas natin sa klinika. Napalunok si Carla. Humarap siya kay Liam, pinilit ang isang maliit na ngiti. Medyo nagulat lang ako sa lahat. Pwede bang dumaan muna tayo sa apartment mo? May kailangan lang tayong pag-usapan. Importante. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Liam pero tumango lang ito. CJ. Kung ano man yan, nandito lang ako. Ang mga salitang iyon na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay nagdulot ngayon ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Pagdating nila sa apartment ni Liam, ang pamilyar na ayos at kalinisan ng lugar ay tila isang laro sa magulong estado ng kanyang isipan. Umupo si Carla sa sofa habang si Liam naman ay kumuha ng 2 basong tubig. Ang bawat kilos niya ay kalmado at maingat, isang kabaligtaran ng bagyong namumuo sa loob ni Carla. Inabot ni Liam ang isang baso sa kanya. Ano ba yung gusto mong pag-usapan? Tungkol ba kay Marco? Umiling si Carla. Ibinaba niya ang baso sa mesa, nanginginig ang kanyang kamay. Ito na. Walang nang paligoy-ligoy pa. Liam, simula niya, ang boses ay halos pabulong. Yung petsa na sinabi ng doktor kanina. Ang estimated conception date. Tumingin sa kanya si Liam, ang mukha'y nagtatanong. Bakit? Mga 8 weeks na daw, di ba? Ang bilis. Huminga ng malalim si Carla, pinipiga ang lahat ng kanyang lakas. Ang petsa, Liam. Sinabi niya bandang June 29. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Liam. Ang pagkalito ay dahan-dahang napalitan ng isang blankong titig habang pilit nitong inaalala ang petsang iyon. At pagkatapos, sa isang iglap, nakita niya ito, ang pagkabigla. Ang dahan-dahang panlalaki ng kanyang mga mata. Ang pagkakatulala. Bigla itong napaupo sa silyang katapat niya na parang biglang nanghina ang mga tuhod. June 29, inulit ni Liam sa isang mahinang boses, hindi sa kanya, kundi sa sarili. Yun yung gabi. Yun yung gabi na umuulan. Tumango si Carla, ang mga luha ay nagsisimula na namang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Pareho silang bumalik sa gabing iyon. Ang mga alaala na pilit nilang ibinaon ay isa-isang lumitaw. Ang amoy ng alak, ang tunog ng ulan sa bintana, ang bigat ng kalungkutan, ang pakiramdam ng pagiging abandonado. At ang isang pagkakamali na dulot ng kahinaan. Carla, basag ang boses na sabi ni Liam, hindi makatingin ang diretsyo sa kanya. Tumingin ito sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang mga tuhod. Yung gabing yon pareho tayong lasing. Nasasaktan ka. Ako hindi niya natapos ang sasabihin. Wala akong maalala ng malinaw, amin ni Carla, habang isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Pero imposible bang? Hindi niya kayang tapusin ang tanong. Ngunit hindi na kailangan. Inangat ni Liam ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat, pagsisisi, at isang emosyon na hindi pa nakikita ni Carla mula sa kanya dati, takot. Paano kung, tanong ni Liam, ang boses ay nanginginig. Paano kung hindi lang si Marco ang dahilan kung bakit nandito ako palagi para sa'yo? Paano kung may nararamdaman na akong responsibilidad dahil sa gabing yon? Iyon na ang pag-amin.
Isang hindi direktang sagot, ngunit sapat na para kumpirmahin ang katotohanang pareho nilang kinatatakutan. Si Liam. Si Liam ang ama. Napahawak si Carla sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi na kumawala. Gumuho ang huling piraso ng katatagan na meron siya. Ang bata sa kanyang sinapupunan ay hindi simbolo ng pagtataksil ni Marco, kundi simbolo ng isang pagkakamali nila ni Liam. Ang sitwasyon ay naging 100 beses na mas komplikado. Umupo sila roon, magkalayo, sa loob ng isang silid na biglang naging napakaliit. Parehong binabagabag ng isang katotohanang babago sa kanilang buhay magpakailanman. Hindi sila magkaaway. Hindi sila magkasintahan. Sila ay dalawang magkaibigan na nagkasala at ngayon ay kailangang harapin ang bunga nito. Sa gitna ng mabigat at nakakabinging katahimikan, isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang bumasag sa lahat. Blag! 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 Nagulat sila pareho. Ang lakas ng katok ay maihalong galit at pagkainip. Nagkatinginan sila ni Carla, parehong walang ideya kung sino iyon. Dahan-dahang tumayo si Liam at naglakad patungo sa pinto. Pagbukas niya ng pinto, isang galit na mukha ang sumalubong sa kanila. Si Marco. Ang mga mata ni Marco ay nag-aapoy sa galit. Tumingin ito mula kay Liam, papunta kay Carla na nakaupo sa sofa, at pabalik kay Liam. Isang mapang-insultong ngisi ang gumuhit sa labi nito. Magaling, sarkastikong sabi ni Marco, bago isinigaw ang mga salitang tumagos sa bawat sulok ng silid. Anong ginagawa mo dito kasama ang fiancé ko? Ang sigaw ni Marco ay umalinggaw-ngao sa 4 na sulok ng apartment ni Liam, isang akusasyon na puno ng pagkukunwari. Fiancé ko. Ang mga salitang iyon ay parang laso na tumama sa pandinig ni Liam. Sa isang iglap, ang lahat ng gulat at takot na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang matinding galit, isang galit na matagal na niyang kinikimkim para sa kaibigan niyang matagal na niyang pinagtatakpan. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata ni Carla, ang takot na gumuhit sa mukha nito. Nakita niya kung paano nito biglang yakap ang sarili, na para bang pinoprotektahan ang sarili at ang buhay sa loob niya mula sa laso ni Marco. At sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Liam. Tapos na ang pagiging anino. Tapos na ang pagiging tahimik. Umalis ka dito, Marco, mahinahon ngunit may diin na sabi ni Liam. Ang boses ay naglalaman ng isang lamig na hindi pa kailanman narinig ni Marco mula sa kanya. Umisi si Marco, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Aalis? Nahuli ko na nga kayong dalawa. Ang galing mo, tol. Habang nakatalikod ako, inaahas mo na pala ang fiancé ko. At ikaw naman, bumaling ito kay Carla, ang kanyang boses ay puno ng pang-aalipusta, ang galing mong magpanggap na biktima. Isa ka palang malandi. Ang salitang iyon ang nagpatigil sa mundo ni Liam. Isang pulang ulap ang bumalot sa kanyang paningin. Bago pa man niya mapigilan ang sarili, humakbang siya paharap, buong-buo niyang hinarangan si Carla mula sa paningin ni Marco. Ang kanyang katawan ay naging isang pader sa pagitan ng nang-aapi at ng inaapi. Subukan mong ulitin yang sinabi mo, banta ni Liam, ang bawat salita ay mabagal at puno ng panganib. Nagulat si Marco sa reaksyon niya, ngunit mabilis itong nakabawi. Bakit? Tatamaan ka ba? Totoo naman, di ba? Pareho kayong mga taksil. Doon na sumabog si Liam. Wala kang karapatan, sigaw niya, ang boses ay kumalat sa buong silid. Wala kang karapatang tawagin siyang ganyan. Ikaw ang unang nang iwan. Ikaw ang unang nanloko. Huwag mong ipasa sa kanya ang kasalanan na ikaw mismo ang gumawa. Natigilan si Marco. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng pagkagulat. Hindi ito sanay na sinasagot ni Liam. Hindi ito sanay na kinu-question. Iniwan ko siya dahil may dahilan, depensa ni Marco. Dahil sa inyo. Dahil niloloko niyo ako. Huwag kang magsinungaling, patuloy ni Liam. Alam namin ang tungkol kay Isabel. Alam namin na matagal mo na siyang pinalitan. Ginamit mo lang ang pagbubuntis niya bilang dahilan para iwan siya. Dahil duwag ka. Dahil makasarili ka. Ang bawat katotohanang binitawan ni Liam ay parang isang suntok sa mukha ni Marco. Ang kayabangan nito ay unti-unting gumuho at ang natira ay ang hubad na katotohanan ng kanyang pagtataksil. Nakita ni Liam ang pag-aalangan sa mga mata nito, ang paghahanap ng idadahilan. Ngunit wala na itong masabi.
Sa likod niya, narinig ni Liam ang mahinang hikbi ni Carla. Ang tunog na iyon ang nagbigay sa kanya ng pinal na lakas. Humarap siya muli kay Marco, ang kanyang mga mata ay determinado. Kung may dapat managot dito, Marco, sabi ni Liam, ang kanyang boses ay mas kalmado na ngayon, ngunit mas mabigat. Ako iyon. At handa akong panagutan si Carla. Handa akong panagutan ang anak niya. Ito ay isang pag-amin na hindi para kay Marco, kundi para kay Carla. Isang pangako. Ang mga salita ni Liam ay ang kumpirmasyong hinihintay ni Marco, hindi ang kumpirmasyon ng katotohanan, kundi ang kumpirmasyon ng sarili niyang baluktot na istorya. Ang pagkagulat sa mukha nito ay napalitan ng isang mapait at mapaghiganting ngiti. Ayan. Umamin ka rin, sabi ni Marco, na parabang nanalo ito sa isang laro. CJ. Gusto niyong maging pamilya? Tingnan natin kung paano ninyo gagawin yan. Humakbang ito palapit, ang mukha ay ilang pulgada na lang mula kay Liam. Sisiguraduhin kong malalaman ng lahat kung anong klaseng babae si Carla. Ipagkakalat ko na habang tayo pa, may kalaguyo na siya. Sisirain ko ang reputasyon niya. Sisirain ko kayo. At sa huling banta na iyon, tumalikod si Marco at padabog na umalis, iniwan ang pinto na nakabukas. Naiwan sa silid ang isang mabigat na katahimikan na binasag lamang ng mahinang pag-iyak ni Carla. Humarap si Liam sa kanya. Ang galit ay nawala at ang natira ay ang awa at pag-aalala. Lumuhod siya sa harapan ni Carla. Patawarin mo ako, sabi ni Liam. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari to. Umiling si Carla, pinupunasan ang kanyang mga luha. Wala kang kasalanan, Liam. Salamat. Sa unang pagkakataon may nagtanggol sa akin. Ngunit ang maliit na sandali ng koneksyon ay panandalian lamang. Ang banta ni Marco ay nakabitin sa ere na parang isang madilim na ulap. Alam nilang pareho na hindi ito magiging huli. Ilang araw ang lumipas. Sinubukan nilang bumalik sa normal, ngunit ang takot ay laging nandoon. Isang hapon, habang nag-uusap sila sa telepono, may kumatok sa pinto ng apartment ni Carla. Isang registered mail. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang sobre na may logo ng isang kilalang law firm. Sa loob, isang formal na sulat ang nakatiklop. Ang mga mata niya ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat, ngunit ang kanyang isip ay natigil sa ilang mga parirala. Formal demand for mandatory Z paternity test fee. Failure to comply will result in legal action. LT Villanueva intends to file for sole custody of the child upon confirmation of his paternity, citing moral turpitude on the part of the mother. Nabitawan ni Carla ang sulat. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay parang babigay. Hindi ito ginagawa ni Marco dahil gusto niya ang bata. Ginagawa niya ito para pahirapan siya. Para kontrolin siya. Para sirain siya. Ito na ang simula ng digmaan. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Carla na parang natalo na siya bago pa man ito magsimula. Ang mga salita sa sulat ay parang mga tanikalang pumulupot sa puso ni Carla. Sole custody. Moral turpitude. Ang bawat termino ay isang sandatang idinisenyo para durugin ang kanyang espiritu. Sa unang ilang oras matapos matanggap ang sulat, nagkulong siya sa kanyang kwarto. Ang takot na naramdaman niya noong una ay bumalik ng may mas matinding lakas. Paano niya lalabanan si Marco? Mayaman ito, makapangyarihan ang pamilya ng bago nitong nobya, at kaya nitong kumuha ng pinakamagagaling na abogado. Samantalang siya, sino lang ba siya? Ang banta ni Marco ay gumagana. Nagsimula siyang mag-alinlangan sa kanyang sarili. Paano kung manalo nga ito? Paano kung kunin nito ang kanyang anak? Ang isiping iyon lamang ay sapat na para wasakin siya. Habang nakaupo siya sa dilim, kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan si Liam. Ngunit bago pa man niya madial ang numero nito, napatigil siya. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na screen ng telepono. Nakita niya ang isang babaeng pagod, takot at talunan. Hindi. Isang boses sa kanyang kaloob-looban ang sumigaw. Hindi ito ang katapusan. Naalala niya ang malakas na tibok ng puso ng kanyang anak. Naalala niya ang pangako niya sa sarili na magiging matatag siya para dito. Ang galit ni Marco ay parang isang bagyo, ngunit hindi siya hahayaang maging isang dahon na tatangayin lang nito.
Isang bagong determinasyon ang umusbong sa kanyang puso. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya, binuksan ang ilaw at kinuha muli ang sulat. Binasa niya ito ulit, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na may takot, kundi may tapang. Hindi na siya ang biktimang magtatago sa isang sulok. Lalaban siya. Kinabukasan, siya na ang tumawag kay Liam. Liam, sabi niya, ang boses ay kalmado at matatag. Nakatanggap ako ng sulat mula sa abogado ni Marco. Ano, narinig niya ang pag-aalala sa boses ni Liam. Pupunta ako dyan. Hindi na kailangan, sagot ni Carla. Okay lang ako. Sa katunayan, alam ko na ang gagawin ko. Haharapin ko siya. Tapusin na natin to. May katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang boses na puno ng paghanga. CJ, kasama mo ako. Sa mga sumunod na araw, tinulungan ni Liam si Carla na maghanda. Naghanap sila ng isang pro bono lawyer mula sa isang women's rights organization. At higit sa lahat, tinipon ni Carla ang kanyang sariling mga sandata. Hindi mga kasinungalingan o paninira, kundi ang katotohanan. Maingat niyang inipon ang mga kopya ng email kung saan nagpapaalam si Marco na mag-o-overtime, ang mga screenshot ng mga litrato ni na Marco at Isabel, at ang imbitasyon sa kanilang engagement party. Dumating ang araw ng meeting sa opisina ng abogado ni Marco. Habang naglalakad sila ni Liam sa pasilyo ng isang magarbong gusali sa Makati, nakaramdam si Carla ng kaba. Ngunit nang hawakan ni Liam ang kanyang kamay, isang alon ng lakas ang dumaloy sa kanya. Pagpasok nila sa conference room, nandoon na si Marco, nakaupo sa kabilang dulo ng isang mahabang mesa, katabi ang kanyang matabang abogado. Ang mukha ni Marco ay mayabang, kampante, na para bang sigurado na sa kanyang pagkapanalo. Mabuti naman at dumating kayo, bungad ng abogado ni Marco. Inilatag nito ang mga dokumento sa mesa. As you can see, we have a very strong case here. Para makaiwas sa mas mahabang gulo, my client is willing to offer. Hindi na niya pinatapos ang abogado. Dahan-dahang inilapag ni Carla ang kanyang bag sa mesa at naupo ng tuwid. Kalmado niyang tiningnan si Marco, mata sa mata. Bago po tayo magpatuloy, sabi ni Carla, ang boses ay malinaw at hindi nanginginig, gusto ko lang linawin ang ilang bagay. Mula sa kanyang folder, isa-isa niyang inilabas ang mga kopya ng kanyang ebidensya. Una, ang imbitasyon. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa. Ito ang imbitasyon sa engagement party ninyo ni Alice Isabel Alcaraz. Ang petsa, 1 linggo lang matapos mo akong iwan. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng abogado. Si Marco naman ay nanigas sa kanyang upuan. Sunod niyang inilabas ang mga nakaprint na litrato. Ito naman ang mga litrato ninyo. Ang pinakamatagal, kuha 4 na buwan na ang nakalipas. Ito ba ang dahilan kung bakit ka hindi handa? Ang kayabangan sa mukha ni Marco ay unti-unting napalitan ng pamumutla. Huminga ng malalim si Carla bago niya binitawan ang kanyang huling salita. Payag ako sa paternity test, sabi niya, habang nakatitig pa rin ang diretsyo kay Marco. Ang kanyang tingin ay hindi na galit, kundi puno ng awa. Sa katunayan, iyon mismo ang gusto kong mangyari. Para matapos na ang lahat ng kasinungalingan mo. Tumayo siya, ang kanyang dignidad ay buong-buo. Dahil alam ko ang totoo. Si Liam ang ama. At ikaw, Marco, wala ka ng bahagi sa buhay namin. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang abogado ni Marco ay hindi makapagsalita. Si Marco naman ay nakatitig lang sa mga papel sa mesa, talunan. At sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng conference room. Lahat sila ay napalingon. Nakatayo sa pintuan si Isabel Alcaraz. Ang kanyang mukha ay perpekto, ang kanyang damit ay mamahalin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at pagkalito. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang screen ay nakatutok sa kanila. Diretso siyang tumingin kay Marco, ang boses ay malamig na parang yelo. Marco, anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang tanong ni Isabelle ay parang isang matulis na kristal na bumasag sa natitirang kayabangan ni Marco. Napatingin si Marco sa kanyang nobya, ang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na gulat at takot. Ang babaeng pinagplanuhan niyang maging susi sa kanyang tagumpay ay nakatayo ngayon bilang kanyang hukom. Walang salitang lumabas sa bibig ni Marco. Ang kaninang kayabangan ay napalitan ng isang blangkong pagkatalo.
Tumingin si Isabel mula kay Marco, papunta kay Carla na may malaking tiyan, at kay Liam na matatag na nakatayo sa tabi nito. Ang mga piraso ng kasinungalingan ay isa-isang nabuo sa kanyang mga mata. "I see," malamig na sabi ni Isabel, hindi na naghihintay ng sagot. "I think this meeting is over." Tumingin siya kay Carla, at sa unang pagkakataon, nakita ni Carla ang isang bagay na hindi niya inaasahan, hindi pang mamaliit, kundi isang bahid ng respeto. Isang bahagyang tango lang ang ibinigay nito sa kanya, bago ito tumalikod at naglakad palayo ng may dignidad, iniwan si Marco na mag-isa sa gitna ng gumuho niyang mundo. Napayuko na lang si Marco, talunan sa lahat ng aspeto. Tiningnan siya ni Carla sa huling pagkakataon, hindi na may galit, kundi may awa. Tapos na. Tapos na talaga. Hinawakan ni Liam ang kanyang kamay. "Tara na, bulong nito." Tumango si Carla, at magkasama silang lumabas ng silid, iniwan ang mga piraso ng isang nasirang nakaraan, at sabay na humakbang patungo sa liwanag. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng hapon ay malambot na tumatama sa bagong pinturang dilaw na pader ng isang maliit na kwarto sa kondo ni Carla. Ang amoy ng bagong muebles ay humahalo sa hangin. Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa labi ni Carla, habang pinagmamasdan si Liam na buong tiyagang binubuo ang isang maliit na kuna sa gitna ng silid. Ang kanyang tiyan ay malaki na at bilog na bilog, isang magandang paalala ng buhay na malapit nang dumating. Ang mga nakaraang buwan ay puno ng pagbabago. Malaya na sila mula sa anino ni Marco. Nabalitaan na lang nila na umalis na ito sa kumpanya at bumalik sa probinsya nito. Ang paternity test ay naging formalidad na lang na nagpatunay sa alam na nila. Si Liam, sa bawat araw na lumilipas, ay lalong ipinaparamdam ang kanyang dedikasyon. Hindi na siya ang tahimik na kaibigan. Siya na ang partner. Ang kasama sa bawat check-up, ang tagabuhat ng mga mabibigat na pinamili, ang tagaluto ng mga paborito niyang pagkain, at ngayon, ang masugid na tagabuo ng kanilang baby room. "Malapit na," sabi ni Liam, pinupunasan ang pawis sa kanyang noo habang tinitingnan ang nabuong kuna. Umiti ito sa kanya. "Konting ayos na lang, handa na ang palasyo ng ating prinsesa o prinsipe." Lumapit si Carla at hinawakan ang braso nito. "Salamat, Liam." "Sa lahat." Umiti si Liam at hinaplos ang kanyang pisngi. "Walang anuman. Masaya akong gawin to." Ngunit sa gitna ng kaligayahang iyon, may isang maliit na takot na nananatili sa puso ni Carla. Naupo sila sa sahig, nakasandal sa pader, habang pinagmamasdan ang kanilang nabuo. "Liam," mahinang tanong ni Carla, "handa na ba talaga tayo dito?" Tumingin si Liam sa kanya, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng pag-unawa. Alam nito ang ibig niyang sabihin. Ang kanilang simula ay hindi perpekto. Ito ay bunga ng isang pagkakamali. Hinawakan ni Liam ang kanyang kamay at pinisil ito ng mahigpit. "Hindi ko alam kung may tao bang totoong nagiging handa para dito, Carla. Lahat tayo natatakot. Lahat tayo nag-aalala kung magiging mabuti ba tayong magulang." Tumingin ito sa kanyang mga mata. "Pero isa lang ang sigurado ako. Basta't magkasama tayo, basta't haharapin natin to ng sabay, handa ako sa lahat. Handa ako para sa'yo at handa ako para sa kanya." Ang mga salitang iyon ang nagpawi sa huling bakas ng pag-aalinlangan sa puso ni Carla. Tumango siya, habang ang mga luha ng pasasalamat ay namumuo sa kanyang mga mata. Tumayo si Liam at tinulungan siyang tumayo. Niyakap siya nito mula sa likuran, ang mga braso nito ay maingat na yumapo sa kanya, at ang mga kamay nila ay parehong nakapatong sa kanyang malaking tiyan. Naramdaman nila ang isang marahang sipa mula sa loob. Pareho silang napangiti. Magkasama silang tumingin sa labas ng bintana. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng mga kulay kahel at rosas sa kalangitan. Isang magandang pagtatapos ng isang araw. Isang pangako ng isang bagong umaga. Hindi man perpekto ang kanilang simula, ang pagmamahalang nabuo sa pundasyon ng pagkakaibigan, responsibilidad, at pagpapatawad ay mas matatag kaysa sa anumang pangarap na binuo sa kasinungalingan. Hindi lahat ng pag-ibig nagsisimula sa tama, naisip ni Carla habang nakasandal sa dibdib ni Liam, nararamdaman ang tibok ng puso nito na kasabay ng tibok ng puso ng kanilang anak. Minsan, ang pinakamagandang kwento ay isinusulat matapos ang isang pagkakamali. At dito nagsisimula ang sa amin.